Si Don Freaks ay isang maalamat na explorer na sinasabing pumunta sa Dark Continent mahigit 300 taon na ang nakakaraan. Ayon sa Hunter Association, isinulat niya ang 2 parte ng kanyang libro tungkol sa lugar na ito, ang East Book at ang West Book. Ang East Book tumutukoy sa kanyang paglalakbay sa silangang bahagi ng Dark Continent na natagpuan ng V5. Ang West Book hindi pa natatagpuan ngunit sinasabing umiiral ito na maaring naglalaman ng mga sikreto sa kanlurang bahagi ng Dark Continent. Kung siya ay buhay pa hanggang ngayon, may mga tanong kung paano niya nalampasan ang mga panganib ng Dark Continent. Kilala sa pagbagsak ng mga makapangyarihang bansa at grupo tulad ng Kaking Kingdom at Beyond Netero Expedition. May mga indikasyon na si Don Freaks ay posibleng buhay pa rin matapos ang mahigit 3 siglo. Ang posibilidad na ito ay sumusuporta sa ideya na siya ay nakahanap ng paraan upang mapanatili ang kanyang buhay gamit ang mga hiwaga ng Dark Continent. Ang mga kalikasan o natural na yaman ng kontinente tulad ng Bisif Methane Union Herb na nagpapahaba ng buhay ay maaring bahagi ng sekreto niya. Kung si Don Freaks ay nagtagal sa Dark Continent ng ganung katagal, malamang na nakuha niya ang tiwala o respeto ng mga halimaw at nilalang dito. Maaari rin siyang nakipag-alyansa sa ilang mga 5 threats o baka nga siya ang nagkokontrol sa kanila. Ang 5 threats na sina Brion, ay Hellbell, Pop at Sobey ay mga nilalang na itinuturing na pinakamalaking panganib sa Dark Continent. Kung si Don Freaks ang hari, posible siya ang may kakayang kontrolin o magmanipula sa mga ito. Ang kanyang kaalaman at karanasan sa kontinente ay maaaring naging susi sa pagkakaroon niya ng kapangyarihan laban sa kanila. Halimbawa si Brion, isang nilalang na maaaring kontrolado sa pamamagitan ng Nen. Kung si Don Freaks ay may Nen ability na nagpapahintulot sa kanya ng mga ibabaw sa ganitong uri ng nilalang, siya ay magiging isang napakalakas na hari. Si Ai naman ang misteryosong nilalang na nagbibigay ng walang kapantay ng mga kailingan. Baka si Don Freaks ang tanging taong nakahanap ng paraan upang hindi ito maloko ni Ai at gamitin ito sa kanyang kapakinabangan. Kung si Don Freaks ang nagsulat ng parehong East at West books, siya ay maaaring may kumpletong mapa at kaalaman sa bawat sulok ng Dark Continent. Ganitong antas na impormasyon ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan laban sa sino mang papasok sa Dark Continent, kabilang ang mga explorer na tulad ni Beyond Netero. Malawak niyang kaalaman ay maaaring ginagamit niya upang mapanatili ang kapangyarihan at kontrol sa iba't ibang nilalang at teritoryo. Ngunit bakit nga ba nananatiling lihim ang kanyang presensya? Posibleng una sa mga dahilan ay ang ayaw niya makialam sa mundo ng mga tao. Ang Dark Continent ay tila mayroong sariling sistema na hiwalay sa mundo ng tao. Kung si Don Freaks ang hari nito, malamang na pinili niyang huwag makialam sa labas upang protektahan ang kontinente mula sa sakim ng mga tao o organisasyon tulad ng V5, Kakin Empire. Ang kanyang pananahimik ay maaaring paraan upang mapanatili ang balanse ng kalikasan sa Dark Continent. Pangalawa, ang proteksyon mula sa V5 at ibang kapangyarihan. Ang mundo ng tao ay kilala sa pagiging sakim at magulo. Kung si Don Freaks ay magpakita sa mga tao, maaaring subukan niyang gamitin ng mga makapangyarihang grupo upang sakupin ang Dark Continent. Ang kanyang anonymity ay isang paraan upang maprotekta ng sarili at ang kontinente mula sa ganitong klaseng pananakop. Isa sa mga potensyal na motibo niya bilang hari ay ang pananaliksik at pagpapalawak ng kaalaman. Ang original na misyon ni Don Freaks sa Dark Continent ay maaaring pananaliksik. Ngunit sa kanyang mahabang pananatili rito, maaaring nahanap niya ang kanyang sarili sa posisyon ng kapangyarihan bilang tagapagtanggol ng lugar. Pangalawa, ang pagtupad sa mas malaking layunin. Si Don Freaks ay maaaring may mas mataas na layunin na nag-uugnay sa balanse ng mundo. Ang Dark Continent ay puno ng panganib na maaaring magdulot ng pagkawasak sa mundo ng tao. Bilang hari, maaaring sinisiguro niya ang mga nilalang at yaman ng Dark Continent ay hindi magamit para sa masamang layunin. Ang posibilidad na si Don Freaks ay ang hari ng Dark Continent ay magdadala ng malaking koneksyon sa kwento ni Jing at Kun. Si Jing na tila interesadong pumunta sa Dark Continent ay maaaring naghahanap ng sagot hindi lamang tungkol sa kontinente kundi pati na rin sa legacy ng kanilang pamilya. Kung si Don Freaks ang hari ng Dark Continent, maaaring magkaroon ng malaking tunggalian sa pagitan niya at ng V5. Maaaring maging sentro ng kwento ang pagtuklas sa tunay na layunin Don Freaks. Ang ideya na si Don Freaks ay ang hari ng Dark Continent ay may malalim na pundasyon mula sa kanyang longevity, kaalaman
at misteryosong koneksyon sa Dark Continent. Sa kabila ng pag-iisang enigma, ang kanyang posibleng papel bilang hari ay maaaring magbigay linaw sa mga misteryo ng Hunter x Hunter. Kung siya ay ang hari, maaaring siya ang susi sa pagtuklas ng pinakamalaking lihim ng mundo at sa pagtatakda ng bagong direksyon para kina Gon, Jing at Bian Netero. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.